Ayan. Project copies, knowledge assessment of pre-calculus for intervention strategies. Ngayong session, ang itatakil nating topics are laws of exponents and radicals at saka operations on rational functions. Dito sa application of concepts, kumbaga practice problem na kung saan maa-apply natin both topics na i-discuss. So first, I am K.A. Miranya, second year BS Sanitary Engineering student, and I will be your student teacher for today. First topic, laws of exponents and radicals. Ngayon, hindi ko sure kung nare-recall nyo pa, pero if not, yung kumbaga parang parts ng exponent form na expression, for example, x squared, itong variable x na to, ang tawag dito is base kasi baka mabanggit ko siya mamaya. Hindi pala kayo familiar kung ano yung base na tinatawag ko. So, ito yon, yung ganto, base yan. And then, ito, obviously, ito yung exponent. Yan. First ay laws of exponents. First law is product of powers rule. Dito, ang condition dito para ma-apply natin siya is kailangan nyo ng common na base, which is dito sa formula, x siya. And then, yung exponents natin, pwede nating i-add if na-meet niya yung condition na yon. And dapat din, siya, parang, kumbaga, minumultiply niya sa isa't isa yung dalawang base. For example, x cubed times x raised to 5. As you can see, common yung base nila na x, di ba? So, ang gagawin natin dyan, pwede nating ipag-add yung 3 at saka yung 5. So, magiging equal siya sa x raised to 3 plus 5. Then, ipag-add nyo lang yung exponent. So, magiging x raised to 8. Clear ba yun? Gets nyo naman, no? Gets nyo ba? Okay. Next rule, quotient of powers rule. Dito, ganun ulit siya. Common base ulit, which is yung x dito sa formula. Pero ang gagawin naman dito, ipagsusubtract nyo naman yung exponents. Bale, yung exponent ng numerator minus exponent ng denominator. For example, itong number 2, x cubed over x raised to 5. If i-apply natin yung second rule, magiging 3 minus 5, which is equal to x raised to negative 2. Ngayon, itong x raised to negative 2, hindi pa ito yung simplified form niya. If i-apply naman natin yung negative exponent rule, kung makikita nyo dito, x raised to negative n siya. And ang magiging equivalent niya ay ito, which is yung reciprocal. So, kung i-apply din natin yun dito, magiging 1 over x raised to 2. Ayan. Nakukuha nyo ba yun? Tandaan nyo ba yung reciprocal? Okay, thank you. Ayun. So, paano naman kapag, for example, 2x raised to negative 2. Kung makikita nyo, same lang din siya nito. Pero, dito lang siya, di ba? Yung negative exponent ay nasa x lang siya. So, kapag kinuha niyo yung reciprocal, yung magiging sagot niyan, may iwan yung 2 sa taas.
Tapos, yung x squared lang yung mapupunta sa baba. Ganyan. So, ito. Next is yung power of power rule. Kapag meron tayong quantity x raised to m, tapos naka-raise pa siya sa exponent n, pwede nating ipag-multiply yung dalawang exponent. For example, ito, quantity x cubed raised to 5. Magiging ano siya? 3 times 5. Kung mapapansin nyo pala, gumagamit na kami ng parenthesis para mag-imply ng multiplication. Kasi, kung gagamit tayo nung typical na ito, yung ganito, possible na ma-confuse kayo as variable siya na x. So, ayun. X raised to 3 times 5 is 15. So, magiging x raised to 15. Gets ba? Madali pa lang naman yun. Okay. Next rule. Power of product rule. Ito, dalawa na yung base na pinag-uusapan natin. In this case, yung ano siya, x times y. Tapos yung quantity na yun ay naka-raise sa exponent m. For example, itong number 4, quantity xy raised to 5. Ang mangyayari dyan, i-distribute natin yung exponent dun sa dalawang variable. Kaya magiging equal sa x raised to 5 y raised to 5. Ayan. So, ayan yung first set of examples. Next naman ay ito. Sa power of quotient rule, dito naman, division naman siya. Pero same lang din ang gagawin kagaya dun sa power of product rule. I-distribute nyo lang din ulit yung exponent dito sa dalawa. So, magiging x raised to 5 over y raised to 5. Ayan. So, dito naman sa next, any base na naka-raise sa 0 is always equals to 1. Kahit pa 1 million raised to 0, 1 pa din yung kakalabasan niya. Lagi yun. Then ito, yung example number 7, kagaya lang din to nung kanina, negative exponent rule, reciprocal lang din nito yung kukunin natin. Kaya magiging 1 over x raised to 3. Gets ba? Sige. If may tanong kayong magtanong lang kayo. Or if naiya kayong mag-on mic, sa chat na lang. Okay. Ngayon naman, next ay practice. Ito. Yan. Mukha lang siyang mahirap pero madali lang yan. Kasi baka magtaka kayo, sobrang dali nung example kanina tapos biglang naging ganyan. Kasi naisip ko na pwede naman ako magbigay sa inyo ng madaling example. Pero kasi sa DIFCAL, most likely mga gantong expression yung may encounter nyo. And mas maganda na as early as now, masanay na kayo kung paano siya i-apply. So, ayun. Para mas maintindihan nyo lalo, iisa-isahin natin. So, una, mag-focus muna kayo dito sa term na to. X squared times x raised to 5. Ngayon, saan yan nanggaling? Dito yan galing. Pinag-multiply natin tong dalawa. X squared times x raised to 5. Kaya, ito yung nakuha natin. Then, dito sa second term na to, ito naman. Ito siya. X squared times quantity x, 8x cubed y raised to 8. So, makikita nyo, ito yun. Yung x squared, ito. And then, yung the rest ay ito na. Tapos, dito sa third term, ito naman yun.
Yan. Ito ulit yung x squared, then yung 4x raised to 4, ito. Itong 4, at saka itong, ay, lampas. X raised to 4. Ayun. Next naman doon is i-apply na natin yung laws of exponents kanina. Kung makikita nyo to, ito, similar siya nung first rule, di ba? Common base, edi ang gagawin natin is ipag-a-add natin yung exponents. Kaya natin nakuha ito, x raised to 2 plus 5. Tapos, dito naman sa second term, ito, x squared times x cubed. Kaya, nakuha natin yung x raised to 2 plus 3. Tapos, ikakopy lang natin yung 8 and yung y raised to 8. Tapos, sa third term naman, yun ulit. Ay, ba yun? X squared times x raised to 4. Kaya, nakuha natin yung x raised to 2 plus 4. Nasusundan nyo pa ba? Or mabilis? Sige. Okay. Moving on. Dito naman, syempre, isi-simplify natin tong exponents na to. So, x raised to 2 plus 5 is 2 plus 5, 7. Kaya, nakuha natin tong x raised to 7. And then, ito naman, 2 plus 3 is 5. Kaya, nakuha tong x raised to 5. Then, again, copy lang natin yung 8 and yung y raised to 8. Then, dito sa last term, 2 plus 4 is 6. Kaya nakuha yung 4x raised to 6. Ngayon, ito na yung final answer. Okay. Gets naman, may tanong ba kayo? Sige. Wala na, okay. Second example. Ito, similar lang din to. Nagkaiba lang sa sign. Kasi baka nalilito pa din kayo sa integers. So, ayun. Ulit. First, focus tayo dito sa term na to. Paano siya nakuha? Kasi, minultiply natin tong dalawa. Negative x squared times positive y raised to 9. Positive times negative is negative. Kaya negative x squared y raised to 9. Then, yung second term, ito, ganun lang din, minultiply ito dito. Ngayon, bakit siya naging plus? Kasi, negative times negative is positive. Kaya siya plus. Tapos, ayun, x squared, then, x raised to 6, yung ipagmumultiply natin na common base, and then yung y squared, minus 12x squared y cubed, kasi negative ulit, tas positive, negative times positive is negative. Kaya siya naging minus dito. Then, wala silang common base, kasi magkaiba sila ng variable, kaya hindi natin sila ipag-a-add yung exponents. So, ayun. Dito, sa second line, second term, ito lang yung mapagkakombine natin. So, magiging x raised to 2 plus 6. Then, the rest as is na. Tapos, final answer natin, negative x squared y raised to 9 plus 10 raised to 8 kasi 2 plus 6 y squared minus 12 x squared y cubed. Then, ayan na yung final answer. Nakukuha nyo ba? Sure kayo ha? Sige. Okay, third example. Ayan, medyo nakakalito lang to. Ito kasi, di ba, itong denominator na to, this is common dito sa tatlong term sa numerator. So, pwede natin silang paghiwa-hiwalayin in this form. Magiging 3x raised to 5 over x cubed plus
7x squared y raised to 8 over x cubed minus 2x raised to 4 y cubed z over x cubed. Wala pa tayong ginagawa ditong anything. Pinaghiwa-hiwalay lang natin para ma-apply natin yung rule for quotient. Ayun. So, kung mapapansin nyo, ito, first term, x raised to 5 over x cubed. Based dun sa rule, pwede nating ipag-minus yung exponents nila. Kaya magiging 3x raised to 5 minus 3 kasi exponent ng numerator minus exponent ng denominator. Plus, ito naman yung sa second term, x squared over x cubed. Kaya natin nakuha yung x raised to 2 minus 3. Tapos, copy lang ulit yung 7 and y raised to 8 minus, ito naman, x raised to 4 over x cubed. Kaya nakuha yung x raised to 4 minus 3. Ito yan. Yung tatlo na in-applyan natin ng rules. And then, simplify. 3x squared kasi 5 minus 3 is 2 plus 7 x raised to negative 1 kasi 2 minus 3 is negative 1, then yung y raised to 8 minus 2x kasi 4 minus 3 is 1, and kapag ang exponent natin ay 1, hindi na natin siya sinusulat pa. Then copy lang natin yung y cubed z. Tapos, kung mapapansin niyo ulit, dito, meron tayong negative exponent. And kapag negative exponent, ina-apply natin yung negative exponent na rule. Na ang gagawin natin is, kukunin natin yung reciprocal. Kaya siya, naging final answer is 3x squared plus 7y raised to 8 over x minus 2x y cubed z. Ngayon, nako-confuse ba kayo kung bakit yung x lang yung binaba natin? Hindi naman. Ay, ayan, sino? Yung John Kyle. Sige, explain ko kung bakit. Diba? Kagaya siya nung nandito eh. Nasaan na yun? Eto. Kung makikita mo, dito, sa example na to, sa x lang yung merong negative 2. Kasi parehas lang siya nitong nasa na? Ay, lampas. Ito, kagaya siya nito. Kumbaga, nandito lang sa x yung negative 1. Kaya, kung i-multiply natin siya, kung ihiwalay pala natin, pwede siyang maging 7y. Ang pangit na sulit ko, sorry. 7y raised to 8 times 1 over x. Ayan. Kaya natin, tas syempre, pag nag-multiply tayo ng fraction, lang siya, numerator times numerator, then denominator times denominator. Kaya natin nakuha tong 7y raised to 8 over x. Ayan. So, ayun. Ito na yung final answer naman. Okay, next example. Ito. Medyo madami-dami na siyang variable. Yung unang ginawa dito, sa first line, ganun lang din, common denominator to. So, pwede natin siyang i-break down into 3 terms. So, ito yun. Yung first term, ayan. Ito yun. And then yung second term, ito. Ito yun. And then third term, ito naman yun. Yan. Tapos, dito, dalawa na kasi yung variable. So, dalawa na din yung titignan natin. Dito sa unang term, yung x raised to 5
over x squared. Again, dun sa rule natin, ipagmaminus yung exponents. Kaya siya naging 2x raised to 5 minus 2, numerator minus denominator na exponent. Then, itong y over y squared, 1 minus 2 naman siya. Kasi 'di ba meron tayong indivisible na 1 na exponent dyan. Pero hindi na din siya sinasama. Ayun. Kaya tayo nag-arrive dito sa term na to. Tapos, dito naman, kung mapapansin nyo, walang variable x sa numerator. So, yung variable y lang yung magagalaw natin. Which is ito. Y raised to 8 over y squared. Yun. Tapos, copy lang natin yung 4. Then, yung y, 8 minus 2. Again, yung exponent ng numerator minus exponent ng denominator over x squared. Kasi, since wala nga siyang x variable sa numerator, may iwan lang siya sa baba, sa denominator. Kaya ganyan yung naging itsura ng second term. Next is yung third term. Ito, yung common, again, yung x variable sa numerator and denominator. Kaya, natin nakuha yung 2x raised to 3 minus 2. Kasi ito yung 3, then minus natin yung 2. Tapos, dito naman, yung y naman yung walang kagaya na base. Kaya siya naiwan sa baba. And then yung z raised to 4, wala din siyang kagaya sa baba. Kaya kinapi lang natin siya dyan sa numerator. And dito na yung third term. Ngayon, isi-simplify naman natin yung exponents. Kaya, naging 2x cubed kasi 5 minus 2 is 3. Then, y raised to 1 minus 2 is negative 1 minus ito, 4y raised to 8 minus 2 is 6. Kaya, naging ganito. And then, copy lang yung x squared sa baba minus 2x raised to 4 kasi 3 minus 2 is 1. And hindi na natin siya sinusulat, kaya x na lang. Then, copy yung z raised to 4, tapos over y squared. Ito. Tapos, isa pang rule na pwede natin i-apply is ito ulit. Yung negative exponent. Kagaya nung kanina, since yung negative 1 ay nasa y lang na variable, yung y lang yung ibababa natin. Kaya naiwan sa taas yung 2x cubed. Ito. Ayan. Tapos the rest, copy lang kasi simplified na. Ay, ito pala, pinagbaliktad ko siya kasi mas mataas yung exponent ng z kaysa sa x. Pero either way naman ay tama pa din yun. So, ito yung final answer. Nagets nyo ba ang example 4? May tanong ba kayo? Okay, wala. Next example. Ito yung, anong tawag dito? Tawag dito ay, ito, power of product rule. Na ang gagawin natin is, i-distribute lang natin tong exponents dito sa tatlong nasa loob ng parenthesis, kasama yung coefficient. Kaya, nakuha natin yung 2 raised to 4, and then x. Tapos, diba sa rule natin na yon, kapag ganito yung itsura, iminumultiply natin yung exponents. Kaya, naging 5 times 4, and then, yung y raised to 8 times 4. Tapos, again, simplify. 2 raised to 4 is 16, then, x raised to 5 times 4 is 20, then y raised to 8 times 4 is 32. Kaya, ito yung answer. Nakuha ba?
Sure kayo ha? Okay. Next. Ito. Ito, same lang din to, pero nasa quotient form na siya. Again, i-distribute lang din natin yung exponent sa labas. Dito sa 6, and then dito sa x raised to 5, tapos itong sa y cube. Kaya tayo nag-arrive sa 6 raised to 8, x raised to 5 times 8 over y raised to, wait lang, maingay, y raised to 3 times 8. Tapos, if ikakalculate nyo, 6 raised to 8 is 1,679,616. X raised to 5 times 8 is 40. Then y raised to 3 times 8 is y raised to 24. Ito na yun. Gets nyo ba? Gets nyo? Ayun. Next example. Ito, similar lang to dun sa last, pero kung mapapansin nyo, negative yung exponent. Ngayon, yung una natin gagawin, ganun pa din, i-distribute natin to dito. Tsaka ito, here. Tapos, ayan, kaya siya naging 6 raised to negative 8, then x raised to 5, ito yon yung 5, times negative 8 ulit, tapos over y raised to 3 times negative 8. Tapos, simplify. Alam na, doble pala siya. Dito na. Ito na yung next. Na doble pala tong, ayan. So, ito. 6 raised to 8, and then x raised to negative 40, kasi 5 times negative 8 is negative 40. Then y raised to negative 24, kasi 3 times negative 8 ay negative 24. Ngayon, pwede na natin ma-apply dito yung negative exponent rule. Dito muna sa 6 raised to negative 8. Ang reciprocal nito ay 1 over, wait lang, sulat ko dito. 1 over 6 raised to 8. Ito yon. Ito pa lang yun ha. Yung 6 raised to negative 8. Tapos ito namang x raised to negative 4, reciprocal niya is 1 over x raised to 40. Then ito, negative exponent, then y raised to negative 24. Kapag naman nasa baba siya, ito kasi ay bale, 1 over y raised to negative 4. Ngayon, kung kukunin niya yung reciprocal, magiging siya, mapupunta siya sa taas. So, magiging y raised to 24 over 1 naman. Tapos, since ito, multiplication lang din yan, ito yon. 1 times 1 times y raised to 24 is y raised to 24. Then, yung 6 raised to 8 times x raised to 40 times 1, ito naman yon. Yan, kaya siya naging ganan. Tapos, input nyo lang ulit sa calci yung 6 raised to 8. Ganon pa din. Ito. Kaya yan na yung naging answer. Nagets nyo ba yun? Medyo nakakalito. Ayan. Sana talaga gets nyo. Okay. Number 8. Ito. Ang rule naman dito, ayan pa din yung negative exponent. Ito. Y raised to negative 5. Then again, kapag i-reciprocal nyo siya, kagaya nito. So, magiging, siya, 1 over y raised to 5. So, kapag minultiply mo yung y over, 1 over
y raised to 5 dito sa expression na to, nito lang, magiging ganito siya. Kasi numerator times numerator, denominator times denominator. Kaya naging y raised to 5 times y raised to 5 yung denominator. Tapos, yung first rule ulit natin, common base na multiplication na pinagmumultiply, i-add lang natin yung exponents nila. Kaya yung denominator dito ay naging y raised to 5 plus 5, which is equals to 4x cubed, ito lang yun. Ayan, hindi naman siya nabago. Over y raised to 10, kasi 5 plus 5. Gets ba? Gets naman, no? Gets ba yun? Sige. Ayan. Next. Ayan, ano na pala? Laws of radicals. Una, ito. Review pala muna natin. Itong nasa taas ng radical sign, tawag dito, index. Tapos, itong nasa loob ng radical sign, ang tawag dyan, radicand. Tapos, itong 3 dito sa taas, exponent na yan. So, based dito sa first law, kapag magkaparehas ang index at ang exponent, makakancel nila yung isa't isa. Kaya ang matitira ay x. Tapos, dito sa second example, ganun din. Ang pinagkaiba lang kasi nito, yung 3 na exponent, nandun siya sa loob ng radical sign. Tapos dito nasa labas. Pero ang mangyayari dyan, parehas pa din, makakancel pa rin nila yung isa't isa. Equal pa din siya sa x. Ngayon, bakit siya equal sa x? Kasi kapag, ito kasing radical form na to, meron siyang equivalent na form na exponent naman. So, una, kukopyahin niyo yung radicand, yung nasa loob, which is x. Then, dito, kung mapapansin nyo, di ba ito, may invisible na 1 dyan? So, yung exponent niya, 1 over yung index, which is 3. Kaya, ayun, raised to 1/3. X raised to 1/3, yung equivalent nito lang. Then, kung yung expression na to ay naka-raise pa sa 3, magiging equal siya sa kasi, di ba ito, meron tayong rule na to kanina sa laws of exponents, yung ipinagmumultiply natin tong dalawa. Ngayon, if pinagmultiply natin yung exponents na yon, magiging x raised to 3 times 1, 3 over ito. Kasi di ba ito ay 3 over 1. Bali, 3 over 1. So, 3 times 1 ulit is 3. And 3 over 3 is equals to 1. Kaya dito, x equals to, x raised to 1 siya. Tapos, since hindi na nga natin sinusulit yung 1, equal siya dito. Nagets nyo yun? Nagets nyo ba yun? Okay. Tapos ito, ganun lang din to. If ita-transform natin sa gantong expression, kakopyahin natin yung radicand, which is x. Then, yung exponent ng radicand natin is 3. So, magiging 3 over yung index natin, ito, which is 3. Ayun, same lang din siya nito. Nari. Yan. X raised to 3 over 3 is equals to x raised to 1, which is equals to x. Ayun. Tapos, dito naman sa second rule, kapag yung radicand natin ay, for example, dalawang variable A and B, na nakamultiply ulit, pwede natin siyang i-expand sa gantong form.
For example, itong number 3, 8th root of xy. If i-apply natin yung second rule, magiging siyang 8th root of x times the 8th root of y. Ayan. Ito yung application nitong second rule. Yan. Tapos, dito sa next example, ito naman ay application nitong law na pangatlo. Ano naman, ganun din, pero naka-fraction form naman. Kaya, ang magiging equivalent nito sa example 4 ay cube root of x cube root over cube root of y. Ay, sige. Sino yung may klase ng 11? Ayan, ang dami nyo pala. Sige, mag-leave na kayo. Baka maliit pa kayo. Thank you po, ate. Thank you po. Thank you po. Sige po. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Ayan, ang konti na nang natira. Ayan, dadalwa na. Kayo, wala kayong klase ng 11? Nandiyan pa ba kayo? Meron po, permission to leave po. Thank you po. Sige po. Ayan. Ikaw ba, Margaret? May klase ka ng 11? Nandyan ka pa ba? Sige. Kung nandyan ka pa at wala kang klase ng 11, ay proceed na tayo. Okay, next is itong rule na to. Ano siya? Ayan. Sino to? Bakit? Akala ko may klase kayo. Kayo din ba yung kanina? Kayo din yun, di ba? Oh, ayan. Wala kayong klase. Akala may klase kayo. Hala. Hala, sino yan? Ah, okay. Sure na ba yan? Baka naman nag-excuse lang kayo. Sabihin niyo yung yung iba pang nag-leave. Para Ayan, hello, welcome back sa mga bumalik. Hala. Okay. Sige, wait natin yung iba. Ay, Chanel, impostor ka dyan. Ayan. Ano yun? May nag-raise hand. Nakita ko yun. Sabihin niyo yung iba ha na mag-join ulit if wala naman na kayong class. Or kung gusto niyo lang. Ayan. Sige. Okay. Next na. Dito. Ito ay cube root of the fifth root of x. Ito kasi ito tingnan nyo, yung ito sa formula. Itong m, ang nire-represent niyan itong 3.
Tapos yung n is itong 5. Then yung a, syempre ito na yun, yung x. Para hindi kayo malito. So, pwede siyang, ang magiging parang equivalent niya. Ay, wait lang. Ulit na. Magiging equivalent niya, ipag multiply niyo yung dalawang index, magiging 3 times 5. Parenthesis yan. Promise, parenthesis yan. Ayan. Tapos yung radical sign of x. So, 3 times 5 is 15. So, 15th root siya. 15th root of x. Tapos, kapag meron kayong na-encounter na ganyang example, based dito sa, dito sa isa pa niyang equivalent, pwede niyong ipag-interchange yung 3 and 5. So, pwede siyang maging 5th root of the cube root of x. Ayun. Ayun ang ibig sabihin ng pang-apat na rule. Ayun. Nagets nyo ba yun? Yan. Okay. Next na practice. Practice. Eto. Ayan. Paano to nakuha? Ito, same siya nung pang ilang rule ba yun? Ito, yung second rule, ito yun. Ito yung i-apply natin dito sa example na to. Kasi 'di ba itong negative 64 naka-multiply siya sa x cube. So pares lang siya nung nandun sa formula. Pwede natin siyang paghiwalayin into cube root of negative 64 times the cube root of x cube. Tapos itong cube root of negative 64, pwede nyo na siyang i-calculate. Ang lalabas is negative 4. Then, ito, based dun sa rule, kapag same ang index at same ang exponent ng radicand, makakancel sila. So, makukuha natin yung x lang. Kaya, tayo nag-arrive dito sa negative 4x. Madali pa lang naman yun. Sana na-gets nyo. Okay, next example. Ito. Mukha lang yung complicated, promise. Ito. Yung 18. Focus muna tayo dito. Ay, hindi pala. Wait. Ito, same lang din to ng second rule. Pero tatlo na yung pinag-multiply, which is yung 18, yung x raised to 6, at yung y raised to 11. Ngayon, bakit siya naging ganito? Itong 18, kumbaga parang kumuha tayo ng factors niya, which is 9 and 2. Ngayon, bakit natin siya pinactor? Kasi itong 9 ay perfect square. Ibig sabihin, kapag kinuha natin yung square root niya, meron tayong whole number na magiging sagot, which is yung 3. Tapos itong 2, ayun yung other factor na hindi perfect square. Ngayon, di ba, ang 18, meron pa siyang other factors aside sa 9 and 2, which are 6 and 3. Pero bakit hindi natin siya ginamit? Kasi yung 6 and 3, hindi siya perfect square. And ang kailangan niya natin is yung may perfect square. Kaya ang pinili natin is yung 9 and 2. Nagets nyo ba kung bakit naging 9 and 2 yung 18? Or medyo magulo? Gets ba yung iba? Sige. Okay. Doon naman sa ito, yung x raised to 6 naging x cube squared. Bakit siya naging ganyan? Kasi, ang goal natin is ma-simplify yung expression. Eh, di ba dun sa rule natin sa radicals,
Di ba, ito kasing square root na to, meron din siyang parang invisible na 2. Kasi nga square root. So, square yan. Meron diyang 2 talaga. Tapos, if ang goal natin is makancel yun or masimplify yung expression, kailangan din natin i-express yung variable sa loob or yung radicand sa loob ng ang exponent nila is 2. Kaya natin to ginawang raised to 2. Ngayon, paano natin nakuha yung 3 dito sa loob? Nakuha natin yan by itong 6 divided by 2. 6 divided by 2 is 3. Kaya ito nakuha. Ngayon, kung hindi kayo naniniwalang equal yan, yung x raised to 6 at yung quantity x cubed raised to 2, doon sa loss of exponent natin kanina, di ba dapat ito i-multiply mo kapag ganyan? So, 3 times 2 is 6. So, ito ay basically same lang ng x raised to 6. Tapos, ganun lang din tong y. Ngayon, bakit ito ay, di ba ito? 2 times 5 is 10. 10 lang, di ba? Nasaan yung isa? Ito yung isa. Ayan siya. Tapos, yung 5, nakuha natin kasi, di ba ay 10. Tapos, binawasan natin ng isang y. So, naging y raised to 10. Tapos yung 10 natin, i-divide natin sa 2. 10 divided by 2 is 5. Kaya natin siya nakuha. Nagets nyo ba kung bakit naging ganun yung variable sa first line? Or medyo nakakalito? Okay, wala namang nagre-raise. Next line. Ito, yung sunod na gagawin natin is yung rule na ito, yung second rule. Second rule na ipaghihiwa-hiwalayin natin yung terms. Kaya ito, square root of 9, then square root of quantity x cubed raised to 2, square root of y raised to 5 squared, and then square root of 2y. Ito lang din yun. Ito, at ito. Yan. Tapos, simplify. Square root of 9, syempre dahil siya, perfect square, that is equals to 3. Then, ito, since meron nga ditong invisible 2, ang index at ang exponent na 2 ay magkaparehas, so makakancel. May iiwan yung x cube. Then, same lang nitong next, makakancel ulit kasi same ang index at exponent. Matitira yung y raised to 5. And then ito na yung simplest form niya. So, copy lang. Ito na yung magiging final answer. Malinaw ba? Okay. Yung iba ba? Madami na pala kayo ngayon. Baka may tanong kayo. Ayan, si yung Kyle, John Kyle. Bakit ka nag-iisip? Anong iniisip mo? May tanong ba? Ikaw yung si John Kyle. Hello. Chat nyo na lang if nahihiya kayo mag-on mic. Sige. Okay. Next example. Ay, yun. Pinakamadaling way. Pinakamadali na ba to? Siguro, kasi ito lang naman, I think ito lang naman yung way talaga. Kung saan ma-apply mo yung yung loss. Kasi, hindi mo na kasi ito mako-compute as long as
wala kang value ng x and y. Wala ka nang magagawa pang iba, kundi mag-apply ng laws of radicals and exponents. Ayan. Ayun. Okay, next example. Ito ay yung sa itong third law. Kung makikita nyo, yung square root, parang kumbaga i-distribute natin sa numerator and denominator. Ganon lang din yung nandito. Ayan, ito, dinistribute. Ay, ito pala muna. Yun ulit. Diba, ito, ang index natin ay 3. So, i-express din natin as 3 yung exponent ng mga radicand. So, itong x raised to 6, diba nga ay dapat maging cube siya. So, 6 divided by 3 is 2. Kaya naging quantity x squared raised to 3. Then over, ito, y cube. 3 na siya, so wala nang gagawin dyan. Then itong z raised to 9. Ayun, 9 divided by 3 is 3. Kaya naging quantity z cube raised to 3. Tapos yun ngang rule, third rule, ay ito, pinaghiwalay na yung sa numerator and denominator. Then, ito na, yung sa first rule ulit. Ito, index niya ay 3, exponent niya ay 3, so makakancel na to. May iwan yung x squared. Ito. Then, itong cube root of 9, hindi perfect cube ang 9. So, kinapyan na lang natin siya. Ayan. Tapos, itong sa denominator, same ulit ng index and exponent. Makakancel. Kaya, naiwan yung y. Tapos, ito din, ganun din to. Sa z, makakancel yung radical sign and yung exponent na 3. Matitira to. Z raised to 3. Ayun na yung final answer. Nagets nyo ba yun or masyadong mabilis ang explanation? Mabilis ba masyado? Ulitin ko ba? Sige, dahil walang sumasagot sa inyo. Okay, next na. Ito na yung second topic natin. Last topic na to. Operations on rational functions. Una muna, ano yung rational functions? A rational function is in the form f of x is equals to p of x over q of x, wherein yung p of x and yung q of x natin ay polynomial. Ano yung polynomial? Ang polynomial, it's an expression consists of constants, kasama na dun yung coefficients, variables, and exponents. Tapos, ito pala, where q of x is not equal to 0. Kasi, ito, hindi siya pwede mag-0. Bakit? Kasi, hindi possible mag-divide ng number by 0 or an expression divided by 0 ay undefined. Kaya siya bawal. So, yung operations, ito naman, parang similar siya sa operations ng fractions. For example, ito, yung simpler examples mo na fraction, 1/4 plus 1/2. Diba, ang first step natin sa pag-a-add ng fraction
ay kumuha ng common denominator. Ngayon, paano tayo kukuha ng common denominator? Di ba common denominator nila is nitong 1/4 and 1/2 is 4. Pero dito kasi, if hindi nyo gamay magkumuha ng least common denominator, pwede nyo naman tong ipag-multiply na lang, itong dalawa. Yung 4 and 2. So, 4 times 2 is 8. And ayun na yung common denominator nila. Tapos, kung i-apply nyo yun dito, yx squared times x raised to 5, di ba ito yung sa rule natin sa exponent? Common base, which is yung x, to x at x. Then, kapag pinag-multiply natin yung may common base, ipag-a-add natin yung exponents nila. Kaya magiging x raised to 2 plus 5. Tapos, kakopyahin lang natin yung 9. 9, x raised to 2 plus 5 is 7. Ito yon. Ayan yung common denominator. Nakuha nyo ba yon kung paano nakuha ang common denominator? Yung iba, sulitin nyo lang magtanong ngayon kasi baka ang prof nyo ay hindi na-explain yung gantong ka-detail. Okay. So, ayun. Next, sa pagkuha ng common denominator, para mas madaling buhay nyo, ito, ipag-cross-multiply nyo na lang to. Ito, 2 times 1 is 2. So, 2. Ito yan dyan. Plus, kasi addition. And then, ito, 4 times 1 is 4. Equals to 2 plus 4 is 6 over 8. Pwede nyo pa siyang i-simplify kasi hindi tayo gumamit ng least common denominator. Kasi pinag-multiply lang natin. So, simplest form nito is 3 over 4. 3 over 4. Ayan. Kung i-apply natin yung same steps dito, tingnan nyo to. Ipag-multiply natin tong dalawa. X cubed times x raised to 5. Ito. Then, dito naman, kung i-multiply natin tong dalawa, 9 times 27 is 249. And then, yung x ng 27, and then yung x squared, ito. Ano yun? Ay, 243 ba? Wait lang. 240. 27 times 9. Ay, oo nga, no? Sige. Ayun, 243 siya. Hindi pala 249. Okay, ito ay yan ang pansinin. 243 yan. Ito din. 243. Ayan, 243 yan. Ayun, 9 times 27 is 243. Then, etong x and x squared, multiply lang din. Tapos, yun ulit yung law of exponent, ipag-a-add natin kapag common ang base. Kaya 3 plus 5 is 8, kaya naging x raised to 8 plus yung 243, x raised to 3, kasi di ba may 1 dyan. 1 plus 2, 3. Then, kopyahin lang yung common denominator. And ito na yung sagot. Nakuha nyo ba yun? Magagamit nyo talaga tong operation of rational functions kasi sa part ng kapag nagde-derive na kayo sa diffcal, magagamit nyo yan. Kaya dapat magamay nyo na siya. Okay, next is subtraction naman. Same lang din to nung steps, na iba lang kasi minus na siya. So, dito again, i-multiply natin tong dalawang denominator to get the common denominator. Ito siya.
9y squared times x raised to 5. Ito. Since hindi sila magkapares ng variable, hindi natin mapag-a-add yung exponents. Then, multiply nyo lang ulit tong dalawa. X cubed times x raised to 5. Ito. Ay, ito pala. Wait lang, mali ito. 243. Ito ay 243. Ayan. 9 times 27 is 243. Then, y squared times y. Ito yon. Ayan. Pag-a-add ulit yung exponent. 3 plus 5 is 8. Then, 2 plus 1 is 3. Tapos, kopyahin nyo lang kung ano yung sign, which is yung subtraction sign. Then, ayan, kopyahin nyo lang ulit yung denominator. And ito na yung sagot. Nakuha nyo ba? Same lang din naman siya ng process nung isa, nung addition. Sure kayo ha? Sige, sa next example, tatry ko magtanong. Ito. Ayan, multiplication. Numerator times numerator. Denominator times denominator. Gusto nyo ba magpakita ulit ako ng yung simpleng fraction lang? Yung 1/4 times 1/2, ganun. Or guess nyo naman na. Sige. For example, magmumultiply tayo ng 2/3. Times 5/6. Kuwari yan. Numerator times numerator is equals to 2 times 5, 10. Minus, over denominator times denominator. 3 times 6 is 18. So, similar lang yung gagawin nyo dito. Ganun lang din. Numerator times numerator, 27. Una nating sinusulat lagi yung coefficient. And then, yung x cube and y, multiply din. Kaya natin to nakuha. Hindi natin ulit mapagko-combine kasi magkaiba sila ng variable. Tapos, ganun lang din sa baba. Denominator times denominator. Yung 9, kopya lang kasi wala namang ibang coefficient. May coefficient dito, which is 1. Pero hindi na din siya sinusulat. 9 times 1 is 9. And then, y squared. Ito yun, y squared. Then, x raised to 5. Ito naman. Hindi ulit mako-combine kasi hindi sila parehas ng base. Yan na yung answer. Ayan. Nagets nyo ba? Madali pa yun. Gets nyo? Sige. Okay. Next ay division. Ayan. Nako. Diba, iba-iba na siyang patong. Ilan na siyang patong. Pero simple lang yan. Itong fraction na to, dinidivide natin siya by etong fraction na to. Pero 'di ba kasi sa division of fraction. Sample ulit. Ano bang number? 3 halves. 3 halves divided by wait lang. 3 halves 3 halves divided. Ayan. Division yan. Kaya ganyan. 3 halves divided by 4/5.
kapag nag-divide tayo ng fractions, di ba? Kokopyahin natin yung first term. Ito, 3 halves. 3 halves. Tapos, i-change natin yung sign to multiplication. Then, kukunin natin yung reciprocal ng second term, which is, ang reciprocal ng 4/5? Anyone? Please. Ayan, sige, go. Mel, Abigail. 5/4 lang po. Yes. Yan, tama. 5/4. 5/4. Ngayon, di ba multiplication na yan? So, kagaya nung kanina, numerator times numerator, then denominator times denominator. Anong sagot? Baka may gusto pa yun sumagot. Ayan, sige, go. Ibet. 15/8 po, or 1 and 7/8. Ayan. 15/8. Anong yun sa mga sinabi kanina? 15/8 or? 1/7/8 po kapag mixed number. Okay. Sige. Hindi ko na siya gagawing mixed number kasi hindi na siya common na ginagamit din sa diffcal. So, ayan. Kung i-apply natin yung same process na to dito, copy the first term. Ito, yung nasa numerator. Ito yon. Then, multiplication sign yung nire-represent ng parentheses. Tapos, reciprocal ng denominator, which is x raised to 5/27y. Yan. Tapos, ulit, numerator times numerator, denominator times denominator. X cubed times x raised to 5. Ito. And then, ayun, tama na siya. 9 times 27, 243. Ayan. Tapos, ito, common base ulit. Kaya pinag-add natin yung exponent. Naging x raised to 8. And then, ito, common base, yung y squared at y. So, 2 plus 1 is 3. Kaya natin to nakuha. So, ang final answer ay ito. Yan. Nakuha nyo ba? Nakikita nyo ba yung similarities niya sa normal lang na fraction? Yes, Mel, Abigail. May tanong lang po ako. Doon po sa multiplication po ng rational kanina, hindi na po kailangan i-simplify po. Like po yung 27/9 po. Tapos po magkatulad din po sila ng terms po. Okay. Wait, balikan natin. Thank you po. Ito. Oo, pwede pa. Yes, pwede pa. Thank you. Okay. This is 3. So, 9. Hindi. Wait. Mali pala. 3 pala. Ito. This is 3. Kung isi-simplify, 3x cube y over 1. Hindi na natin isusulat. Kaya y squared x raised to 5. Actually, pwede pa pala siya i-simplify further. Kasi, ito, common siya, di ba? Ito. At saka itong y. So, kung i-apply natin yung law of exponent kanina, anong magiging sagot? Kakopyahin natin yung 3. Then, di ba,
dito muna sa x. X raised to 3 minus 5, di ba yung mangyayari? So, 3 minus 5 is negative 2. Yan ang bagal magsulat, sorry. Then, ito, y, magiging y, I mean 1 minus 2, which is y minus 2, 1 minus 2 is negative 1. Negative 1. Tapos, kung kukunin nyo yung reciprocal nitong x raised to negative 2 and y raised to negative 1, ang magiging answer ay, anong answer? Go. Yes. Sige. Si ano muna, yung Marie Medina. Bale po maging 3 over x squared y. Yes. Yan. Tama. Thank you. 3 over x. Squared y. Ayan. Ayan na ang final answer. Real na yan. Yan na yung final answer. Ayan. Thank you sa nag-suggest na i-simplify. Ayan, ito application of concepts. Ito naman, example din siya na ma-apply naman natin yung lahat na ng naging concept natin today. Ito siya. Wait lang, sorry. Okay, ayan. Sinong ito muna. Focus muna tayo dito. Bakit siya naging ganyan? Nagna-notes pa kayo or tandaan niyo ba yung tawag dun sa law na yon? Sige, baka hindi niyo din kasi na-note yung Sige, ako na. Ito ay same nito. Nasa na yung formula? Ito ulit. Yung third rule. Mahihiwalay natin yung numerator and denominator. So, ganun din yung nangyari dito. Ayan. As you can see, magkahiwalay na siya. May sarili ng radical sign yung numerator and denominator. Then, dito naman, ganun din yung nangyari sa second term. Naghiwalay lang din yung sa numerator and sa denominator. Kaya naging square root of 5x cubed minus 3 all over square root of 9y squared minus square root of 3y plus 2 over square root of x squared. Tapos, applying ulit yung isa pang rule kapag minomultiply natin yung radicand, pwede natin siyang paghiwalayin into square root of 9 and square root of y squared. Tapos, ang mangyayari na dyan ay magiging ganito. Ito, square root of 9 is 3. And then, ito, since may 2 dyan na invisible, same ang index and exponent, makakancel. So, may iwan yung y. Tapos, ganun lang din dito, makakancel. So, may iwan yung x. Ngayon, di ba yan ay subtraction? Anong una nating ginagawa kapag nagsusubtract ng rational function? Anyone? Ano yung ginagawa natin? Ay, wait pala. Stop na pala yung recording. Ay, yun. Okay. Ayun. Sinong makakapagsabi kung anong unang gagawin? Subtraction of rational function. Yes, Mel, Abigail. Try lang po. Kukanin po yung denominator po. Yes, yung same denominator po. yan. Yes, thank you. Common denominator, which is
i-multiply natin to. Yung denominator and denominator, kaya magiging 3xy. Then, ito, parang i-cross multiply. Hindi ko sure kung cross multiplication ba yung tawag doon. Pero ayun, i-multiply mo tong denominator nito sa numerator nito. Kaya siya naging x square root of 5x cubed minus 3 minus ito naman yung denominator na to multiplied sa numerator na to. Kaya nakuha yung 3y square root of 3y plus 2. Tapos ayun, minus kasi subtraction siya. Tapos, ayan na yun. Yan na yung final answer. May tanong ba kayo? Mahaba pa yung time. Ang bilis ko pala. May tanong ba kayo? Or concern? May gusto kayong ipaulit na example?